Sup mga boys, may pag-uusapan tayo about sa reel. Kasi may isa tayong kahabi na nag-uumpisa pa lang mag-fishing. So newbie talaga siya, first time. Wala pa siyang gaanong alam sa reel. So eto, naguguluhan siya sa kung ano daw purpose nitong drag na to, drag knob, itong pinipihit na to, kasi umiikot lang daw, lumalagotok lang. So may purpose to guys. Pagka kasi first time mo palang makagamit ng ganito, syempre hindi mo pa siya kabisado, naguguluhan ka pa kung ano mga features ng mga naka-install dito. So wala ka talagang idea. Ito para to sa mga newbie, kasi ako nag-umpisa rin talaga ako sa newbie, hindi ako yung diretso marunong. Marunong ako sa handline, pero sa may reel hindi ako ganun kagaling. So itong spool na to guys, dito binabalance yung drag. Ano ba yung drag? Ito yung yung tension, yung niya, yung tension niya. So pagka may isda kasi, iniikot niya to pagka maluwag. Halimbawa maluwag yan, iikot lang yan habang hinahatak niya. So mauubos lang yung line. Ngayon pag sobrang sikip naman, yan, sikipan natin. Yan. So hindi na siya may ikot. Ano ba yung disadvantage nito? Ang disadvantage nito guys, possible na maputol yung rod or yung line, or maunat yung hook mo. Yun, makakawala yung isda. So yun ang disadvantage nito. Pero maganda siya sa hatakan. Hindi na siya talaga gagalaw, naka-lock drag na siya. So pangpwersa talaga siya. Ngayon, ito namang maluwag. Yan, luwagan natin. Yan, maluwag na siya. So ang advantage naman nito, dito mo siya makokontrol. Halimbawa maluwag yan, tapos may kumagat na isda, hahatakin niya to, iikot yan ng iikot. Ngayon pwede ka na dyan mag-adjust. Adjust mo siya, pasikip, para maramdaman mo yung tension na parang hindi na kinakaya ng isda yung hatak. So maano mo siya rito, matitimpla. Ayan, pag maluwag to. Yung disadvantage naman sa maluwag guys, buksan natin. Ang disadvantage sa maluwag, nasisira tong gear na to, napupudpud yan. Tsaka itong shaft na to, umaalog. Tsaka tong butas na to, parang naooblong, kasi meron ako nyan. Ito yung gamit ko nung di pa talaga ako marunong sa reel. Ayan. Kung mapapansin nyo, sobrang alog na nung spool. Ayan o. Kasi nasira na yung itong nasira na itong shafting niya. Ito. Papuntang pinion. Ayan siya o. Hindi lang kita sa video, pero may damage na yan. Parang naubos na. Tapos itong clicker, lumambot na sobrang lambot na nung nag-click. So yun ang disadvantage ng maluwag, sobrang luwag. Tapos ito, hindi ko alam kung kita sa video, itong butas ng spool, na siya, parang oblong na konti.
Kasi ito talaga, ito yung pinakauna kong reel. Dito ako natuto. So, ang dami ng pinagdaanan nito. Dito yung experience talaga na nakuha ko. Tapos dito ko rin nalaman kung paano nasira yung reel, kung paano siya i-maintain. Yan. Dito ko siya lahat nalaman sa reel na to. Kasi alam niyo ba kung bakit to nasira? Itong ano ko, itong shafting. Ayan. Itong shafting na to, kung ba't to nasira? Dahil sa luwag. Kasi ako dati, nung newbie pa ako, takot talaga maghigpit sa drag. Laging maluwag yung gamit ko. Lagi ko siyang pinapatakbo yung isda. So, nasira tong pinion. Tapos itong clicker. Yan, yung clicker na to, lumuwag. Tapos umoblong yung butas. Alam nyo kung bakit? Ganito. Kabit ko to ah. Ito gamitin natin kasi ito yung may line. Tapos ipitin ko lang tong line ko. Kabit ko muna. Ipitin ko lang sa paa ko for sample. So, higpitan ko muna. Yung mahigpit muna na tension. So, ayan. Ngayon, pag hinatak to guys, tapos yung gamit mong braided manipis, ayan o, ang tigas o, diba? Tigas. Hindi siya naikot yung drag, hindi naglalaro. Ayan o, hindi siya naglalaro. So possible na maputol tong line or maputol yung tip ng rod. So yun ang disadvantage ng mahigpit ang drag, nakalock drag. Ngayon, yung disadvantage din ng maluwag. Gaya nga ng sabi ko, nasira yung dati kong reel. Ito. Yung shafting. Pag maluwag, di ba tinatakbo ng isda? Halimbawa, tinatakbo na. Ikot yan ng ikot eh. Ngayon, retrieve ka ng retrieve. Ganyan o. Ganyan o. Tunog lang siya ng tunog pero hindi nagbabago yung braided mo, yung line mo, hindi siya nagro-roll. Lagi lang naka-steady. Tapos click na ng click yung drag mo. Siyempre, ikot ng ikot tong shafting na to. Kumakaskas na rito. Umiinit to, tapos kumakaskas na hanggang sa may metal to metal na natutuyo yung grasa. Ayan o. Diyan nagsimula masira tong isa kong reel. So yan ang disadvantage ng maluwag. Para timpla mo yan, unti-untiin mo siyang ihigpitan habang tumatakbo yung isda. Ayan. Hanggang sa hindi niya na kayang itakbo. Hindi naman yung sobrang sikip kasi makakawala lang din. Yung kaya niya lang talaga. Yung kaya ng drag tapos kaya ng isda. Ganun lang siya i-balance. So, yun ang pangit sa maluwag guys. Sisira yung reel. So, itong mga bago kong reel, ayan, tutunan ko na siya. So, hindi na siya ganun ka komplikado. Hindi na siya ganun kasirain. So, yun, guys. Sana nalinawan ka sa video sa disadvantage tsaka advantage nung marunong ka sa drag na to, sa drag knob. So, bye-bye. Yun lang.